Dahil sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya tayo ay naligtas. Ang biyaya ay kaloob ng Diyos sa atin. Ito ay walang bayad. Ito ay hindi dahil sa ating sarili, kaya't wala tayong maipagmamalaki. Ang tunay na pananampalataya na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ay ang pananampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, ang Kristo na namatay para sa ating kasalanan, inilibing at binuhay na muli ng Ama ayon sa kasulatan. Tayong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya't ibinigay sa atin ng Diyos si Jesus na kanyang anak na umako sa kanyang katawan ang ating kasalanan sa krus upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa katuwiran. Para sa ating kapakanan ay ginawa ng Diyos si Jesus na walang kasalanan na maging kasalanan upang sa pamamagitan niya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Tunay ang ating pananampalataya kung tayo ay naninindigan na ang tao ay pinawawalang sala at itinuturing ng Diyos na ganap tangi dahil sa pananampalataya kay Jesus na namatay at muling nabuhay. Ito ay hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ang bunga ng tunay na pananampalataya ay bagong kapanganakan at bagong paglalang. Ang lahat ng tumanggap kay Jesus na sumampalataya sa kanyang pangalan ay pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na maging mga anak niya na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay namatay na at ang kanyang buhay ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na at ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ay nananahan sa tunay na mananampalataya. Sa pamamagitan niya ay magagawa nating huwag tularan ang sanlibutan. Magagawa nating mamuhay bilang bagong nilalang sa paraan ng pagbabago ng ating isip. Ibinigay sa atin ng Diyos ang isip ni Kristo at sa pamamagitan niya ay mapatutunayan natin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Tayo ay tunay na gagawa ng mabuti dahil tayo ay naging pinakamahusay na gawa ng Diyos. Tayo ay nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran. Gagawin natin ito hindi sa pamamagitan ng ating laman. Ang laman ng ating dating pagkatao na ayon sa kautusan ay walang kinikilalang batas at mapaghimagsik, masama at makasalanan, hindi banal at lapastangan. May utang tayo hindi sa laman, kaya tayo ay hindi dapat mamuhay ayon sa laman. Kung mamuhay tayo ayon sa laman, tayo ay mamamatay. Ang laman ay walang pakinabang, ngunit ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng buhay. Kaya't mamuhay tayo ayon sa Espiritu Santo. Siya ang gumagawa upang mamatay sa atin ang mga gawa ng laman at tayo ay mabubuhay ng buhay na nasa kay Jesus sa Diyos. Dahil sa tunay na pananampalataya ay makagagawa tayo ng mabuti sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo ay gagawa ayon sa pananampalataya. Ang gawa ng tunay na pananampalataya ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang umiibig ay tumutupad na sa kautusan. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubong sa ating mga kasalanan. Kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon,
nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos?